Amen? Amen. Palakpakan po muli natin ating Panginoon. Hallelujah. O next week naman yung mga kananayan. Oh, 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 oh. Same song. Same dance steps. Oh. Oh, mga katatayan naman, same songs, same steps. Okay mga kapatid, bago lahat ng mga kapatid, let me have this honor for the second time around. Nabatiin po kayong lahat na happy 22nd anniversary Living in Light Ministry. Anniversary po kayo na Living in Light. The joke lang. Anniversary po kayo na Living in Light and we will be having a month-long celebration. Kaya yung mga katabi nyo ngayon, huwag nyo nang pakakawalan yan until the last Sunday of October. Kasi this month, may tatalakayan tayo na dapat po natin isa ulo at isa puso para lalo po tayong tumibay bilang mga Kristiyano at bilang isang iglesia. Mga kapatid, 22 years, deserve ng Lord ang palakpak dun. All praise is due to Him. Hindi po sabi nga nila, yung mga mag-aasawa nga lang, tumagal na 5 taon, isa ng himala. Yung ngayon Diyos ko Lord, huwag naman po sa amin, mahal ko po yung asawa ko. Pero diba sinasabi nila, yung mga artista, sino nga ba to? Si Tom, tsaka si Carla, hindi ko nilagay na apelido Diba, ilang buwan lang sila? Buwan lang, hindi sila tumagal ng taon. Hiwalay, mag-asawa. Pero ang sabi nga, ang lahat ng pinagbuklod ng Diyos, hindi lamang sa usapin na mag-aasawa, ang lahat ng pinagbuklod ng Diyos, even us, bilang isang iglesia at isang pamilya, kahit kailan, hindi ito kayang wasakin ng tao. Amen? Hindi lamang po ito nag-a-apply sa mga mag-aasawa, no? Yung till death do us part. Hindi lamang po sa mga mag-aasawa yan. Even us, as a church, yung faithfulness ng Panginoon na laging nandoon yan. Kaya hindi ba kayo nagtataka na, paano nga kami tumagal ng 22 years? Mga kapatid, just so you know, ako po ay nakarating, parang nakatama ba yung term ko, nakarating sa Living in Light Ministry no 2 taon pa lang. Huwag nyo na pong tanongin sila, pastor siya, sila pastora, kasi ano pa po sila, simulat noon. Wala pang Living in Light Ministry, mga Kristiyano na yung mga yan. Pero ako po ay, sabi nga natin, I am a proud in-house Christian. O bunga po ng Living in Light Ministry. Isipin nyo, 2nd year pa lang ng Living in Light. Way back 2005. Nandito na po ako sa Living in Light Ministry and, Diyos ko, parang tanda-tanda ko na. Kasi noong po 2006 is doon ako nag-umpisang tumugtog ng gitara sa Living in Light Ministry. Ang una ko pang karelyebo noon, hindi pagigitara, kundi pagpo-project na lyrics. Ang karelyebo ko noon is si Brother Cham. Nagsasalitan kami dyan sa projector. Eventually, ako po ay na-instate as a rhythm guitarist. Madami pa kaming gitarista noon, mga kapatid. Dahil pang gitarista noon. And eventually, ito na po ako ngayon, nakatayo po sa inyong harapan, sa biyaya po ng Panginoon. For the last 22 years, ay nanatili pong tapat ang Diyos, hindi lamang po sa akin, kung hindi higit sa lahat sa iglesia pong ito. Amen? So sana ganun din po maranasan nyo over the next coming years. Especially yung mga bago pa lang pong naging miyembro ng iglesyang to, 2, 3, 4 na taon pa lamang. Don't worry mga kapatid, God has so much in store for this church at damay po kayo doon. Amen? Palakpakan po natin muli ating Panginoon. Yung pang-anniversary na palakpakan. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, sa buwan pong ito, kung katulad po ng tinalakay natin over the past months, we tried to mag-shift ng ating perspective or paradigm when it comes to sa pagpapalakad ng ating iglesia. Nung nakaraan pong Agosto, tayo po ay nag-focus sa panalangin. Tatandaan nyo? Talagang dikdikan tayo sa panalangin sa Panginoon. Every Sunday, may prayer partner tayo. Pinapanalangin natin the whole week. Inumpisahan natin yung Saturday prayer circle. Nagsumigasig tayo sa Wednesday prayer meeting. Lahat. Talagang dinikdik natin yung ating mga sarili sa pananalangin. Then come September 2025, we learned about living and keeping
the vision of this church para po sa bawat isa sa atin. After we have prayed, Lord, itama mo ang aming pananaw. Then we have learned about our vision, living the vision and keeping the vision in us. Then alam natin na ito yung calling ng Panginoon sa atin na maging isang responsable, maging isang self-reliant at God-empowered church that will develop faithful and committed Christians and have fervent churches all over the Philippines. Ito yung ating panawagan bilang Living in Light Ministry. Amen? And now mga kapatid, as we have learned of these things mga kapatid, we will now try. We will now challenge ourselves to reform. Kaya po this year, ito po, let me have again this honor, na ipaalam po sa inyo lahat na reforming this church will be our direction this year. Amen? So kung meron tayong mga maling nagawa dati, we will reform it starting today. Kung meron tayong mga pagkukulang noon, we will reform it starting today. Kung may mga kung meron tayong mga nakasanayang gawain na hindi nakalulugod sa ating Panginoon, we will start to reform it today. Mga kapatid, alam niyo po, ang Living in Light Ministry, sobrang dami pong in store, no, na pinaplano, sobrang dami po namin nice impart po sa inyo. Pero kung hindi po kayo magiging supportive dito po sa layunin ng church na ito para mag-reform, hindi po tayo uusad. The calling to reform is not for leaders and workers alone. The call to reform is for every one of us na umuupo sa silya na yan. So take this as a challenge mga kapatid. Kasi kami tinanggap na namin, ay, kailangan natin mag-reform. Kami lang? Dapat kasama po kayo. Sino dito miyembro ng Living in Light? Taas ang kamay. Taas ang kamay. So kasama po kayo sa reforma. Hindi po sa lupa ha? Basta may reforma sa lupa. Hindi po. Reform, pagre-reforma po na iglesyang ito patungo sa pag-i-establish ng kaharian ng Diyos dito sa Payatas. Napakatagal na natin mga kapatid and deserve ng Lord na siya naman po ang unahin natin. Amen? For the recent years, parang every year na lang tayong we will go together, we will mature together, we will be strengthened. This time around, unahin natin ang Panginoon. Kung ano yung nais sa iglesyang ito, yun yung gawin natin. Hindi na po yung mga sarili natin, kundi ang Diyos lamang. Kaya po sa umagang ito mga kapatid, tayo ay dadalhin muli ng ating Panginoon sa isang pag-aaral kung saan sana maumpisahan ko po ito na maayos para po sa ating lahat. Hindi po tayo mawala sa mga susunod pong linggo. Amen? Amen? Handa na po ba kayo? Mga kapatid, sino dito ang gusto ng bago? Diba? Lahat tayo sabik sa bago. Parating na Pasko. Marami na makakatanggap ng 13th month. Bonus. So makakabili na naman tayo ng bagong pantalon, bagong underwear. Yung underwear ko kasi pamana sa akin ng tatay ko. Just so you know, pinapamana lang po sa akin yan. Marami po akong pinamana lang sa akin. Hindi ko po binibili. Even this polo, mga kapatid, binigay lang po sa akin to. O tama, binigay lang sa akin to. And lahat tayo sabik tayo sa bago. Bagong cellphone, bagong gamit, di ba? Bagong bahay. Ito pong church ito mga kapatid, last year, matagal na pong pinaplano ito na i-renovate. Diba? Tama leaders? Yan po nakikita nyo likod na yan. Plinano po ng leadership na yan, natanggalin po yan. Tapos tanggalin na lahat ng bubong. Tapos arawan, di joke lang. Tanggalin po yan, papabuhusan, papalakihan ng espasyo sa taas para lahat po tayo may karampatang espasyo para sa mga activity natin. Ito, na-imagine ng leadership na, papa-airconan to. Palalagyan natin ng tech booth sa likod. Papa-rewire natin. Lahat kami excited. At ang pamunan po na iglesyang ito ay mas naging excited sa kung anong magiging itsura. Because in our imagination, maganda to, maganda yan, maganda ganito. Pero mas excited kami sa pwedeng maging itsura na iglesyang ito pagkatapos ng renovation. Lahat tayo, sabik tayo sa bago.
Bagong itsura, bagong gamit, bagong jowa. Si Joanne. Nasa si Dana? Dana? Wala ba si Dana dito? Diba? Lahat tayo sabik sa bago. Even the leadership is excited for the new things. Yun ang pangako ng Diyos sa atin eh. He is doing a new way for us. Lahat tayo ay excited sa pagbabago. Ngunit tayo mga kapatid, alam ba natin kung paano, bilang isang Kristiyano kung paano ang prinsipyo ng Panginoon pagdating sa mga new things? Kasi tayo, parang it's easy for us na mag-acquire ng something na bago. May pera ka lang, kunwari, luma na yung cellphone ko. Kailangan ko ng bago. Pera, bili, acquire. Bago ka cellphone. But in the Bible, hindi po ganito ang proseso ng Diyos pagdating sa pagbabago. Sobrang iba. As in 180 degree na iba. At titingnan po natin mga kapatid, ano po ba ang prinsipyo ng Biblia pagdating sa reformasyon? At dadalhin po tayo nito ngayon sa Nehemiah chapter 1, verses 2 to 11 at tingnan po natin paano nga ba natin dapat harapin at yakapin ang mga unang hakbang tungo sa pagbabago at reformasyon. Tayo po lahat ay tumayo at basahin po natin ang Nehemiah 1, 2, verse 2 to 11. Basahin na po natin na sabay-sabay. Medyo mahaba lang po ito ng konti. Simulan po natin. Doon ay pumunta sa akin ang isa sa mga kapatid ko na si Hanani. Galing siya sa Juda kasama ang ilang kalalakihan. Tinanong ko sila tungkol sa Jerusalem at sa mga Hudyo na nagsibalik mula sa pagkakabihag sa Babylonia. Sumagot sila, labis na nahihirapan ang mga nagsibalik sa Juda. Tinutuya sila ng mga tao sa paligid nila. Hanggang ngayon, sira pa rin ang pader ng Jerusalem at sunog ang mga pintuan nito. Nang marinig ko iyon, umupo ako at umiyak. Ilang araw akong nagdalamhati, nag-ayuno at nanalangin sa presensya ng Diyos ng kalangitan. Sinabi ko, Panginoon, Diyos ng kalangitan, makapangyarihan po kayo at kamangha-manghang Diyos. Tinutupad nyo ang inyong kasunduan ng may pag-ibig sa mga umiibig sa inyo at tumutupad sa inyong mga utos. Akong lingkod nyo ay nananalangin araw at gabi para sa bayan ng Israel na mga lingkod ninyo. Pakinggan nyo po ako at tugunin ang dalangin ko. Ipinapahayag ko sa inyo ang mga kasalanan naming mga Israelita, pati ang mga kasalanan ko at ng aking mga ninuno. Lubha pong napakasama ng ginawa namin sa inyo. Hindi namin tinutupad ang mga utos ninyo at mga tuntuning ibinigay sa amin sa pamamagitan ni Moises na iyong lingkod. Alalahanin po ninyo ang sinabi nyo noon kay Moises. Kung kayong mga Israelita ay hindi maging tapat sa akin, pangangalatin ko kayo sa ibang mga bansa. Ngunit kung manunumbalik kayo sa akin at tutupad sa mga utos ko, kahit mangalat pa kayo sa pinakamalayong lugar, titipunin ko kayong muli sa lugar na pinili ko upang ako'y parangalan. Kami po ay mga lingkod ninyo at mga mamamayang iniligtas ninyo sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan at lakas. Panginoon, dinggin niyo po ang dalangin ko na inyong lingkod at ang dalangin ng iba pa ninyong mga lingkod na nasisiyahang igalang kayo. Bigyan niyo po ako ngayon ng tagumpay sa paghiling ko sa hari at naway kabutihan ang may pakita niya sa akin. Nang panahong iyon, tagapagsilbi ako ng inumin ng hari. Tayo pala tayo manalangin. Amang banal na mga pangyarihan sa lahat, marami pong salamat, O Diyos, sa mga salita po na pinagkalob niyo po sa amin upang mapag-aralan at maisapamuhay po namin sa araw na ito, O Diyos. Dalangin namin, Panginoon, kung paanong ipinakita mo ang iyong prinsipyo ng pagbabago at pagbangong muli, ay ganun mo rin po ito, Panginoon, itanim sa bawat isa po sa amin nang sa gayon, O Diyos, ay matutunan po namin kumilos at tumayo ng ayon po sa inyong nais. Salamat po, Panginoon. Ito pong aming samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen at amen. Palakpakan po natin muli ating Diyos. Hallelujah. Ang haba nun.
Mga kapatid, ito pong binasa natin from Nehemiah chapter 1. Actually, naipag-preach na po ito ni Pastora Baby, I believe last year, yung tungkol sa Nehemiah, the rebuilding of walls of Jerusalem. At sana po hindi na po bago sa inyo ito storya na to. Kasi napaka-significant ng storya na to dahil dito makikita natin, when you read Nehemiah, kung paanong napagtagumpayan ng mga Israelita yung pagtatayo ng pader. Pagre-rebuild, yung mga pag-uusapan nga namin kagabi sa pastoral, meeting kami, rebuild, restore, reset. Kung ano yung mga re words na pinag-uusapan namin, and we came up to the word reform. Ito pong binasa natin mga kapatid na talata ay parte po ng kasaysayan ni Nehemiah. Kilala niyo ba si Nehemiah? Kilala niyo ba si Nehemiah? Oo, kausap ko lang siya kagabi. Hindi, joke lang. Si Nehemiah po ay isang cupbearer. Tagapagsilbi ng inumin ng hari. Isipin niyo yun. Yung mga hari may tagapagsilbi pa ng inumin no? Pero hindi po yun madaling trabaho kasi sila rin po ang unang titikim ng inumin. So kapag may nagbabanta sa buhay ng hari at ininom mo, ay ikaw ang unang tegi. But more than that, mga kapatid, ang pagiging isang cupbearer ni Nehemiah, dahil po dito sa posisyon na ito, ayon sa kasaysayan sa pagmumuno po ni Haring Artaxerxes, tinitignan niya po si Nehemiah para maging governor. Ganong kataas yung kanyang posisyon sa kaharian at kinukonsider siya ni Artaxerxes na maging governor na mamumuno doon sa mga Israelita. Kasi kailangan nila na someone loyal to the king and at the same time, loyal sa lahi niya. Kaya tinitingnan ni Artaxerxes si Nehemiah, gagawin ko tong governor ng mga Israelita. Bibigyan ko ito ng mga flood control project. Joke lang. Ngayon, ito pong kwento ni Nehemiah ay karugtong po ng kwento ni Ezra. Okay? At pinaniniwalaan, binibigyan ko lang kayo ng konting background tungkol po sa Nehemiah. Para naman, pag binigay sa inyo, kilala mo ba si Nehemiah? Oo, kilala ko yun. Alam ko yung storya niyan. Ang Nehemiah po ay karugtong na Ezra at pananiniwalaang in the Hebrew Bible, ito po ay iisang libro lamang. So magkasama po sila sa iisang book. Hindi po ito pinaghiwalay. At ito po ay salaysay ng paglalakbay ni Nehemiah kasama ang mga pulutong na Israelita. The third wave of Israelites na babalik sa Jerusalem after ng kanilang 70 years of exile in Babylon. O saan yung 70 years na yon? Saan matatagpuan yon? Sa Jeremiah. Sila po yung mga Israelitang under exile sa Babylon. At sinabi doon, di ba, in Jeremiah 29, na pagkatapos ng 70 taon, ay aalalahanin ko kayong muli at ilalabas ko kayo dyan sa lugar na yan. Ito na po yung kaganapan nun, nung kanila pong pagbalik sa Jerusalem. So merong first and second batch na pumalik, at ito po ay third batch ng pagbalik ng ibang mga Israelita na under exile sa Babylonia. At dito makikita natin mga kapatid na, okay, mga kids, okay. At makikita natin dito mga kapatid na hindi dapat kasama si Nehemiah sa maglalakbay pabalik sa Jerusalem. Why? Kasi siya nga po ay cupbearer. So hindi siya pwede umalis sa tabi ng hari. Ngunit dahil sa mga nangyari sa Jerusalem, siya po ay pinayagan ng hari na mag-take ng leave. Lowa. Nag-take siya ng leave para bumalik sa Jerusalem. Sabi niya siguro kay Hari Artaxerxes, Boss, pa-request naman ako ng leave, boss. Magre-renovate lang kami ng bahay. Pa-advance na rin. Pero yun, kidding aside, yun. Siya po ay nag-request kay Hari Artaxerxes na sumama doon sa third wave ng, ano bang tawag doon sa pabalik sa bansa nila? May tawag doon, di ba, sa Pilipinas? Yung mga expat ba yung tawag doon? Basta yun. Expat ba tawag doon? Foreigner
sa kanila. Tayo, pag galing tayo ibang bansa, dineport. Hindi naman deport yun, di ba? Basically, nakalaya kasi sila eh. Repatriation. O mga na-repatriate sa galing Babylonia papuntang Jerusalem. So, hindi dapat siya kasama dito. But because dun sa mga naganap sa Jerusalem over the past years, siya po ay nagkaroon ng intention na bumalik. Take note mga kapatid hindi ko nga dapat gamitin yung word na bumalik kasi hindi pa siya nakarating ng Jerusalem ever. Siya po ay kasama dun sa exile eh. Hindi naman po matanda si Nehemiah. Sobrang tanda. So this is the first time na makikita niya ito. At tingnan natin mga kapatid, bakit ba natin sinabing ano ang prinsipyo ng pagbabago ng Diyos para sa kanyang mga anak? Is meron po dito mga bagay na kailangan natin tignan. If we want to reform this church, may mga kailangan tayong gawin. At tingnan po natin na mabuti sa pamamagitan ng 3 prinsipyo na pag-aaralan natin ngayon. Una, harapin natin ang mga pagkukulang. Sino naniniwala dito that last year, nagkulang tayo sa Panginoon? Ako, all out. 2 hands. In all humility, i-confess ko sa Lord, Lord, nagkulang ako sa iyo. And that was the first thing na ginawa po ni Nehemiah. Sa talata ng 2 to 3 rather, dito natin makikita, ilagay mo doon sa dito natin makikita na kinumusta ni Nehemiah yung kalagayan sa Jerusalem. At nakarating sa kanya ang ulat na ang mga pader po nito ay nawasak. Na-imagine nyo yung Jerusalem. Siyempre, meron mga pictures niyan over the internet or sa mga books natin na makikita natin na ang Jerusalem po ay isang walled city. Okay? So para siya intramuros. Isipin nyo na lang, ngayon na lang pala. Para siyang intramuros na isa siyang syudad na mayroon po malalaking pader sa labas. Ito po ay para proteksyonan sila mula sa mga mananakop. Pero dati mga kapatid, ang pader po ng Jerusalem ay hindi po kasing kapal ng pader lang ng intramuros. Ang pader po ng dati sa panahon nila ay umaabot po ng 5 hanggang 6 na metro. Isipin nyo, gano'ng kakapal yung 5 to 6 meters? Sige, past engineer. Gano'ng kalaki? Gano'ng kakapal? Yan, isang ganyan. Ganyan po kakapal ang pader ng Jerusalem. Ano po yan? Puro bato. Puro bloke ng bato. Ganyan po kakapal yung kanilang pader. At nalaman po ni Nehemiah ayon kalahanani na wasak ang pader ng Jerusalem. Ang tarangkahan po nito o yung gates nito ay sunog. At ang mga kababayan niya ay tinutuya. Ano po ibig sabihin ng tinutuya? Pinapahiya. Diba? Nire-ridicule, minamak. Isipin nyo, kunwari ako si Nehemiah, tas kayo yung bumalik na Jerusalem, tinutuya kayo ng mga tao sa paligid. Yung kanilang syudad, walang pader. Ganon yung ginagawa sa mga tao that time. Sila po ay nasa labis na kahihiyan. Isipin nyo yung mga lahing pinili ng Diyos These are the Israelites. Returning from their exile, tapos pagbalik nila doon sa lugar na kanilang titirhan, pinagtatawanan pa sila. Walang pader, sunog ang gate. Isipin nyo yung church natin, basag ang mga pader. Kita nyo sa Cebu, yung lindol. Halimbawa, gano'n yung tsura natin. Wasak ang pader, sunog yung tarangkahan natin. Although wala masusunog sa tarangkahan natin kasi metal naman yan. Pero isipin nyo yung sitwasyon nila that time. A big city na noon, isang napakadakilang syudad. Because of the victories, diba? Nila Haring David, nila Jehoshaphat, battles left and right, hindi sila nagagapi. And then, dumating ang panahon na wasak ang pader, sunog ang tarangkahan, walang matirahan ang mga tao. Ngayon mga kapatid, ano po bang epekto ng mga bagay na ito sa mga Hudyo? Yung sunog na pader. Tingnan natin doon sa sirang pader, makikita natin na nagpapakita po ito ng kahinaan. Of course, hanggat walang walls, madali po kayong masakop. Or hindi lamang kayo madali masakop, wala kayong pananggalang.
Papayag ba kayo yung pader nyo, tela lang? Sim, yero. Di pa rin, di ba? Plywood. Ayaw nyo pa rin. Hardiplex. Naka-double wall. Ayaw nyo pa rin. Kasi gusto nyo matibay. Gusto nyo bato. Gusto natin lahat yung matibay. Alam natin hindi tayo masasakop. Mataas, makapal, matibay. Ngunit sa kanila, sira ang pader. Nagpapakita ito ng kanilang kahinaan. Ano yung pangalawa? Nasunog na tarangkahan. Nawalan sila na pananggol. Tawagin nila si tanggol. Tama-tama, hindi nanalo si tanggol sa eleksyon. Pero nawala sila ng pananggol. Alam niyo po ba, noong unang panahon, in their time, ang mga pader po na ito, meron po, pag sinara, meron po itong malaking ang tabla ng kahoy na ilalak nila doon. Tapos mahaba pa yung chamber na yon. Para pagpasok nila, di ba po, ito yung gate, tapos may shed pa yun na mahaba. Para halimbawa, magapi nila yung gate, pagpasok nila, wala silang way para umatras. Pagtingin nila sa taas, pwede sila atakihin ng mga nasa loob. Maganda po ang disenyo ng mga syudad dati. At ito yung mga una nilang defense. Yun pa ang sira. At pangatlo, kahihiyan. Dahil dito, wala po silang pagkakakilanlan. Di ba? Sabi nga natin sa mga Kristiyano, pag ikaw ay Kristiyano pero wala kang church na kinabibilangan, sino ka? Lagi na, nung last Sunday lang, tinalakay natin sa Gen Talks na you cannot live a Christian life alone. Hindi ka pwede mamuhay mag-isa. At sila, wala silang kinabibilangan. Wala silang paruroonan. Sira ang pader, sira ang tarangkahan, pinagtatawanan sila ng mga tao. At hindi po nalalayo ang itsura nito sa mga churches ngayon. Akala natin, sobrang ganda ng church, maganda yung church, maganda yung building, pero hindi natin alam, basag ang mga spiritual walls natin. Wala tayong mga spiritual gate. In and out ang kaaway sa atin. Wala tayong totoong identity sa harap ng Panginoon. In verse 4, makikita po natin dito mga kapatid, na si Nehemiah po ay labis na nagdalamhati. Because of what he heard na balita, siya po ay labis na nagdalamhati. Meron ba dito mga kasama natin sa church na may kamag-anak sa Cebu? Wala naman? Aklan. Meron ba naapektuhan sa kanila sa Lindol? Alam niyo po, kahit wala akong kamag-anak sa Cebu, nung nakita ko yung mga bahay, yung mga gusali, even yung mga Catholic churches na wasak, alam niyo po yung parang, hindi ko po rin po maiwasang malungkot for them. Kasi, of course, these are treasures. Ito po rin po ay mga kayamanan. Yung McDonald's nga lang, di ba? Parang, makita mo, wasak yung McDonald's, yung Jollibee. I mean, ito yung mga unang pupuntahan mo kung sakaling wala kang makain. Wasak. Kuryente, wala. And then parang every now and then, merong aftershocks. Hindi pa rin nawawala yung takot sa mga puso nila na baka mangyari naman yung malakas sa lindol. Tulad po natin na broken and in deep sadness sa mga nangyari dyan sa Cebu, sa mga baha, ganoon din po yung naranasan ni Nehemiah. And imagine, ito po yung hometown mo. Diba? Ito yung hometown mo na sira, wasak. At si Nehemiah po ay labis na nagdalamhati. Tingnan natin mga kapatid, paano nagdalamhati si Nehemiah? Una po niyang pinakita, siya po ay napaupo. Madali lang pala magdalamhati, pas. Mapapaupo lang pala ako. Ay, nawasak yung Jerusalem. Opo. Madali lang pala magdalamhati, no? Opo. Ano next? Tumangis. Madali pa ba? Madali pa yan? Next. Nagluksa. Next. Nag-ayuno. Dali pa yan? Next. Nanalangin sa Diyos. Mga kapatid, para po sa inyong kaalaman yung panghuli ang pinakamahirap. Aminin nyo sa hindi. Kaya nyo mag-fasting, kahit hindi religiously inclined, kahit hindi religiously inspired, kaya nyo mag-fasting. Diba? Ang tanong,
kaya niyo bang manalangin? Diba? Ito po mga kapatid, pinakita dito ni Nehemiah na hindi niya po isinantabi ang problema, pero hinarap niya muna ang mga pagkukulang na ito, ang mga pagkakamaling ito, ang pagkawasak na ito sa pamamagitan ng 5 hakbang na yan. Question mga kapatid, tayo ba lumuluhod, napapaupo, tumatangis, nagluluksa, nag-aayunot, nananalangin lang ba tayo kapag may wasak na? Alam niyo po, nung one time, nung kami po ay umattend ng preaching class sa SBCC, nung pinakita po sa amin ni Pastor Dave yung kanyang preaching outline for the month of August, ay ang title nung kanyang preaching is A Wake-Up Call to Pray. Wake up call. A wake-up call. Para isang alarm clock para manalangin. Pero alam niyo po ang ending line niya, kung ang church ay tunay na nananalangin, hindi niya kailangan ng wake-up call. And tayo mga kapatid, maghihintay pa ba tayo ng pagkawasak? Diba? Maghihintay pa ba tayo ng pagkaguho? Yung brokenness, bago natin gawin yung mga bagay na yan? Tayo po mga kapatid ay inuudyok ng banal na salita that learn to be like Nehemiah, na kapag sa panahon ng pangangailangan, sa panahon ng unang hakbang ng reformasyon, si Nehemiah ay tumatangis, nagluluksa sa mga maling ginawa noon, nag-aayuno para ipakita sa Diyos na yung kanyang kababaang loob at nananalangin para tumawag ng tulong. Madali pa to? Para po sa kaalaman ninyo mga kapatid, the events of Nehemiah chapter 1 to Nehemiah chapter 2 ay nag-take po ng 4 na buwan. So, pwede mong i-assume na lahat ng ito sa pagluluksa ni Nehemiah ay nag-take ng almost 4 months. Madali? Yung i-acknowledge nga lang natin na mali tayo, ang hirap na. Ano pa kaya yung magpakababa sa harap ng Panginoon? Alam niyo po mga kapatid, tayo pong mga Kristiyano, before natin tinanggap ang Panginoon, kitang-kita natin yung mga mali natin. Lord, patawarin niyo ako, Panginoon, kamali po ako, tinatanggap po kita. Pero once na naging matagal na tayong Kristiyano, tayo na itong hindi nag-acknowledge na mali tayo. Pansinin niyo. Most especially habang tayo ay tinuturuan ng Panginoon to be mature, lalo tayong, Lord, hindi ganyan yung gusto ko eh. Hindi ganyan nakikita ko. Lord, hindi naman, di ba? Hindi naman nagkamali ng piniling lalaki o babae. Pag tinatanggal na sa'yo ni Lord yung isang tao, isang bagay, Lord, wag naman. Pinaghirapan ko yan, Lord eh. Pinag-pray ko yan, Lord eh. Tayo pa minsan yung hindi makita na mali. Kaya po yung first point nga natin, di ba, harapin natin ang mga pagkukulang. Before we embrace reformation, i-embrace na muna natin na meron tayong pagkukulang, church. Anong tema natin last year? 21 Stronger. Maturing together in unity. O, tignan nyo ngayon. It pains me na ako mismo hindi ko masabing 21 stronger. Stronger nga ba? Konting problema, wala. Konting sigalot, wala. Tampo. Napagsabihan ng konti, wala na. Is that stronger? Is that maturing together? Kaya po nilayon ng mga kapatid ng iglesyang to, ng pamunuan, ng kapastoran, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na, okay, i-reform natin ang Living in Light Ministry ayon sa nais ng Diyos, hindi ayon sa nais natin. 21 years, isipin nyo yun? And now here we are, reforming this church. Alam nyo, minsan pag tinignan mo, wow, meron kaming team, reform, yes, reform. Pero hindi nyo ba naisip, bakit tayo magre-reform? Hindi nyo man lang naisip, parang, o nga no, ba't nga ba magre-reform? Supposedly, hindi dapat.
Hindi tayo dapat nagre-reform. Dapat pa-develop tayo eh. Pero dahil nakita natin na meron tayong pagkukulang, okay, fine Lord, sige. Make your way to us. Ikaw po ang manguna po sa amin. Sa atin po bilang iglesia, hindi po tayo makakapagtayo muli kung hindi natin aaminin sa ating mga sarili at haharapin ang totoong problema natin. Dapat ay tigilan na po natin mga kapatid ang pagtatago sa napakaraming dahilan. Tigilan na po natin yung pagtatago sa likod ng mga kasiraan natin sa buhay. Ano yung mga yun? Yung hindi healthy na prayer life. Diba? Yung ating pagiging tamad sa ministeryo. Yung ating palaging may dahilan. Hanggang kailan tayo magdadahilan, mga kapatid? Hindi po tatanggapin ng Diyos yung mga dahilan natin. Para lang po sa kaalaman ninyo, ha? Ay, Lord, busy po kasi ako. Hindi po tatanggapin ng Lord yan. Sino dito ang ang tatanungin ko kayo, sino dito ang panakikita nila yung bahay nila madumi? Naiinis. Diba? Kunwari, puti yung tiles. Kasi sa bahay namin dyan, puti yung tiles namin. Tapos makita mo may mga itim na footprints. Mainis ba kayo? Yes kayo, di ba? Sino dito naman ang kung halimbawa nakita niyo yung dumi na yun, anong gagawin nyo? Lilinisan, okay. Lilinisan, tama? Kahit sino sa atin, di ba? Lilinisan natin yun, tama? Okay, tanong ko sa inyo, sino dito ang miyembro ng tahanang to? Pag may nakita ba kayong dumi dito, lilinisan nyo? Eh bakit wala naglilingkod sa atin sa Panginoon? Bakit iilan lang yung naglilingkod sa Panginoon? Miyembro pala tayo ng tahanan dito. Bakit ganun, mga kapatid? Di ba? Pag nakikita niyo yung anak nyo, na ang dami nyo ginagawa, luto, hugas, handa na pagkain, tapos anak nyo nakikita nyo nakahiga lang, anong ginagawa nyo? Hoy, ikaw, bumangon ka dyan. Tulungan mo kami dito sa bahay. Maglaba, maglinis. Galit na tayo. Pero tayo mismo, dito sa iglesyang to, hindi natin magawang tumayo para sa Lord. To serve the Lord. To reform ourselves in service sa ating Panginoon. Mga kapatid, hindi ko kayo inuudyok para paglingkuran kami. Hindi po namin kailangan ng paglilingkod nyo. Pero tayo mga kapatid, we are ought to serve the Lord. Ano? Magpapakabuti lang tayo sa labas? Is that service to the Lord? Hindi lamang po yun mga kapatid. Para saan pa po yung gifts ng Lord sa atin kung hindi natin ito gagamitin? Harapin natin yung totoong problema natin. Totoo bang busy tayo o nagbibisi-bisihan tayo? Totoo bang marami tayong ginagawa o pinapadami lang natin yung ginagawa natin para meron tayong dahilan? Been there mga kapatid. Aaminin ko po sa inyo, ilang beses kong iniwasan ang Wednesday service nung hindi pa po ako nag-i-speak sa harapan. Ay, busy po ako, overtime po ako. Until makita ko yung effect ng pananalangin sa akin, and that's when my view changed about Wednesday service. Think about it. Nagdadahilan lang ba tayo? O totoong meron tayong dahilan para hindi maglingkod sa Diyos? Because the Lord knows your heart. Imposibleng hindi alam ng Diyos yung mga puso at dahilan natin. So think about it. Hindi pa po huli ang panahon para sabihin nyo sa mga cell group leader nyo, Pastora, gusto ko po maglingkod, pero hindi ko po alam kung paano, tulungan nyo po ako. Hindi naman po namin kayo dadalhin dito sa harapan para mag-speak. Diba? Kung yun ang calling ng Lord, why not? Pero marami pong paraan para maglingkod sa Diyos at makibahagi sa gawain ito. At yun po, encouragement sa atin mga kapatid. Huwag na po tayo magtago sa mga dahilan. Harapin natin yung totoong problema natin. Para pagdating po ng reformasyon sa atin mga kapatid, we are ready to embrace kung ano po yung in-store ng Lord para sa atin. Amen? Amen? Tanungin natin mga sarili natin mamaya. Pag mamayang gabi, thank you Lord, pag uwi natin, or even right now, nagdadahilan nga lang ba talaga ako? O marami lang talaga akong ginagawa? Makikita natin mga kapatid, ng pagluluksa ni Nehemiah ay ang umpisa ng reformasyon. Because without acknowledging that we are wrong,
mananatili po yung pride sa atin. Mananatili yung pride at hahadlangan nito mga kapatid, yung pagnanais natin na magkaroon ng pagbabago sa iglesyang to. So wag na po natin itaas yung mga pride natin mga kapatid. Lahat po tayo dito ay mga taong nagkakamali. At hindi po kahinaan ang pag-acknowledge na tayo ay nagkamali. Amen? Pangalawa, ito, napakahirap nito. Magpakumbaba sa harap ng Diyos. Kaakibat po ng pag-amin, mga kapatid, ay pagpapakumbaba. Sa ikalimang talata po, sa verse 5, hindi po binigyan ng diin ni Nehemiah yung problema. Prinish ko na to noong Wednesday. Ngunit sinabi dito, Panginoon Diyos ng kalangitan, makapangyarihan po kayo at kamangha-manghang Diyos. Minagnify ba ni Nehemiah yung problema nila sa pader? Yung problema nila sa gate? Yung kahihiyan ng mga tao? Hindi. Anong minagnify? Anong tinaas ni Nehemiah? Yung katangian ng Diyos. Makikita po natin dito mga kapatid na ang kanyang panalangin ay hindi mag-uugat sa problema, kundi ito ay mag-uugat sa kung anong kayang gawin ng Panginoon. Isipin niyo, Panginoon Diyos ng kalangitan, makapangyarihan po kayo at kamangha-manghang Diyos, tinutupad nyo ang inyong kasunduan na may pag-ibig sa mga umiibig sa inyo at tumutupad sa inyong mga utos. Remembering agad, inaalala ka agad. At ang isang mananampalataya, pag nagpapakita ng pagpapakumbaba, ay pagkilala ka agad sa ating Panginoon. Hindi pa nagkaroon tayo ng problema, Mark, napakagaling mo Mark. Kaya mong solusyonan yung mga problema mo Mark. Kasi matalino ka. Hindi po ganoon mga kapatid. Ang isang Kristiyano, ang pagkilala sa Panginoon, upon dun sa pagharap natin sa problema, ang ginagawa nito ay kinikilala na kagad niya ang kanyang Panginoon. Kaya tayo tinuturuan manalangin, di ba? Pag sa ating pananalangin, amang banal na mga pangyarihan sa lahat. Hindi naman sinabi doon na mark na mga pangyarihan sa lahat. Na may, ba't mo tinatawanan, Renzo? Pero in all honesty, when we are in the midst of challenges and problems, dapat meron po tayong pagpapakumbabang pinapakita sa harap ng Diyos. At sa pamamagitan ng pagkilala sa kanyang katangian bilang Diyos ng mga pangyarihan, yun po ay pagpapakumbaba sa kanyang harapan. Doon po sa talata 6 to 7, makikita naman natin dito mga kapatid na kasama sa pagpapakita ng kanyang kababaang loob ay ang pag-amin ng kanyang pagkukulang at pagkakasala. Kaya sabi natin kanina, kaakibat ng pag-amin ay pagpapakumbaba. Hindi po tayo mga, oo na, ako na yung mali, lahi ka namang tama. Ganun ba tayo dapat sa harap ng Lord? Oo na Lord, ako na mali, lagi naman ako yung mali Lord eh. Ikaw naman laging tama. Sasabihin sa'yo ni Lord, tama naman, totoo naman anak. But tayo mga kapatid, bilang mga Kristiyano, naniniwalang anak tayo ng Diyos, amen? Magpakita tayo ng pagpapakumbaba in verses 6 to 7, makikita po natin doon mga kapatid na isinama po ni Nehemiah ang kanyang sarili sa confession. Tingnan niyo po, akong lingkod niyo ay nananalangin araw at gabi. Papakinggan niyo po ako at tugunin ang dalangin ko. Ipinapahayag ko sa inyo ang mga kasalanan naming mga Israelita, pati ang mga kasalanan ko at ng aking mga ninuno. Ano po yung tinutumbok natin dito mga kapatid? Nag-fail tayo for the past years. Okay. Do you think ito pa yung panahon para mag-point fingers pa tayo? Kasalanan kasi ni pastor eh. Si pastor kasi. Cell group leader ko kasi hindi kami inaasikaso. Kasi sa ganito, kaya hindi na kami umaatin ng mga Bible study kasi lagi namang late si pastor. Hindi na kami pupunta sa cell group kasi laging overtime mag-preach si pastor. Do you really believe na ito pa yung panahon na magpa-pinpoint pa tayo? Tingnan niyo si Nehemiah. Sa kanyang pagpapakumbabang loob, hindi niya itinuro yung kanyang mga ninuno, kundi isinama niya yung sarili niya sa pag-amin. Hindi niya sinabing sila ay nagkasala, kundi sinabi niya sa Diyos na kami ay nagkasala.
Are we humble enough to admit, diba, na tayo living in light ay nagkulang sa harap ng Diyos? Kasi the pastors, mga kapatid, and some of the leaders here in this church, kaya po namin sabihin na nagkulang kami sa harap ng Diyos. Pero hindi po yun enough. Hindi lang po leadership ang binabago dito ng Panginoon. Ang binabago ng church dito, ng Diyos dito ay ang church. And without our admission, without yung humility to confess na lahat tayo dito ay nagkulang sa Panginoon, I don't think na magaganap yung reformation na gusto natin. Dahil meron pa rin nag-a-uphold ng pride sa kanilang sarili. Yung ito pong ginagawa, Panginoon, ng ni Nehemiah sa panahon nila, mga kapatid, ay pagpapakita ng pagpapakumbabang loob. At tayo bilang isang iglesia, tayo dapat po ay marunong tumingin sa ating mga pagkakasala. Katulad sinabi natin kanina, madalas gina-justify pa natin yung mga pagkukulang natin. Pinakasimpleng example is kasi busy ako. Marami rin po mga workers and leaders ito, mga kapatid, na busy. Hindi na po ako magpapangalan kung sino yung mga busy na yon na nagagawa pa rin maglingkod sa Diyos faithfully. Kasi hindi natin kailangan itaas ang tao eh. Pero gusto po sila maging example sa inyo. Na hindi po dahilan ang pagiging busy para hindi po tayo mga paglingkod sa Panginoon. Pastor, di mo ako naiintindihan? Yes. Oo. Hindi kita naiintindihan kasi merong mga taong naglilingkod sa Panginoon kahit busy sila. And all we have to do is to humble down ourselves and to admit na, Lord, sige po, maglilingkod po ako sa inyo. Ang muli po natin pagtataguyod, mga kapatid, ng pundasyon ng iglesyang ito, no? Katulad po ng Jerusalem, na wasak ang pader, hindi po ito magaganap kung lagi po tayo magtuturuan. Kasalanan mo, kasalanan mo, kasalanan niya, kasalanan nito. Pagkukulang mo kasi yan. Hindi ka kasi kumilos. Hindi po magkakaroon ng kaganapan ang reformasyon sa atin. Ang totoo pong revival ng church nito, mga kapatid, ay mag-uumpisa lamang kung tatalikuran natin ang madami nating dahilan at sasabihin natin sa Diyos, Panginoon, nagkasala kami sa inyo, patawarin nyo kami. That is when revival will start. Kung totoong aaminin natin sa Diyos bilang isang iglesia na nagkasala tayo sa kanyang harapan. Remember 2 Chronicles? Sabi ng Lord, if my people who are called by my name will humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear them from heaven and heal their land. And this required every one of them. Look at Nineveh. Ang sabi ni Jonah, pag hindi kayo tumalikod sa kasalanan nyo, gugunawin ng Panginoon itong bayan nyo. Anong ginawa ng hari ng Nineveh? Pinatawag niya lahat. Lahat. At sila'y nagluksa at nag-ayuno sa harap ng Diyos. Anong ginawa ng Panginoon? The Lord spared them mula doon sa pagkagunaw. We want reformation, lahat tayo mag-a-admit na pagkakasala. We want reformation, lahat tayo mag-humble down sa Lord. Hindi pwedeng isa o dalawang tao lang. Because the church is a collective group of people who believe in Christ. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kasama ka sa church. At magpakumbaba tayo sa harap ng Lord. Lastly, mga kapatid, tanawin natin ang pag-asang nasa Diyos. Mga kapatid, hindi po nagtapos sa pagluluksa si Nehemiah. Hindi naman po yun ang kwento ni Nehemiah eh. Nagluksa siya all throughout the book. Hindi po. After niyang manalangin, mag-ayuno, magluksa sa harap ng Diyos, ay tinanaw niya yung pag-asa nasa ating Panginoon. In verse 8 to 9, tingnan po natin. Ito na, nagpapaalala siya sa Lord. Alalahanin po ninyo ang sinabi niyo nun kay Moises. May ganyan ba tayo sa Lord? Lord, alalahanin niyo po yung ginawa niyo kay ganito. Alalahanin niyo po, Lord, yung pangako na sinabi niyo po sa ganitong part ng Bible. Sa ganitong
sa ganitong book, chapter ganyan, verse ganito. Alalahanin niyo po, Lord. Pinapaalala niya sa ating Panginoon yung kanyang pangako at sinabi kay Moises na kung hindi sila magiging tapat sa Lord, ipapangalat niya yung mga Israelita. Pero kung sila'y manunumbalik at tutupad sa utos, sila po ay i-gather even from the farthest area para sila po magsama-sama muli. Lagi pong ganyan ang pangako ng Diyos. Okay? Ang pangako po ng Diyos ay madalas, minsan, conditional. Oops, don't get me wrong. Ang pag-ibig ng Diyos lang ang unconditional. Okay? But the promise of the Lord is sometimes conditional. Kung gagawin natin to, ipinapangako sa inyo ng Diyos na gagawin niya naman to. That is conditional clauses. Kasi ang Lord, hindi naman siya pwede magbigay lang na magbigay. Kailangan siya mag-glorify eh. At sa pamamagitan ng pagsunod ng kanyang bayang pinili, doon po siya magre-reward at doon siya mag-glorify. Kaya po tingnan natin mga kapatid. Sabi nga doon sa verses 8 to 9, na alalahanin po ninyo, ang mga pangako po ng Diyos ay conditional paminsan-minsan, ngunit punong-puno po ito ng ng biyaya. Yes, conditional ang mga utos ng Diyos, pero punong-puno po ito ng biyaya. Katulad po ng Katulad po ng Jeremiah 29:11. Ano sinabi sa Jeremiah 29:11? Sige nga, kabisado ba natin? Jeremiah 29:11. Sinong gusto recite? Diba? Ang plano po ng Diyos sa atin is punong-puno po ng biyaya. Ang kailangan lang po natin gawin ay sumunod. Kasi ang katotohanan mga kapatid, the Israelites were in exile in Babylon that time, hinintay po nila yung 70 years. Yung sinabi doon na Jeremiah na makipamuhay kayo na maayos sa mga amo nyo dyan sa Babylon, magtanim kayo, magparami kayo ng lahi, sinunod nila yun. Ipanalangin, yun pa yung sinabi doon, ipanalangin niya yung mga leaders dyan. Sinunod nila yun. And after 70 years, God proved that He is true to His promises. Inilabas niya yung mga Israelita mula sa Babylonia. Sinungaling ba ang Diyos? Hindi. Niloloko ba tayo ng Panginoon? Hindi rin. Totoo ba ang Diyos sa kanyang mga salita? Oo. Ba't parang hirap na hirap tayo magtiwala? Na meron pong pangako ang Diyos sa tuwing tayo ay susunod sa Kanya. Sa verse 11, sa verse 10, makikita natin dito mga kapatid, na ipinamanhik po ni Nehemiah sa Diyos ang kanyang pangako sa kanyang bayang pinili. Sabi niya doon, kami po ay mga lingkod nyo at mga mamamayang iniligtas ninyo. Diba? Parang tayo yan eh. Ngayon dapat ganun tayo sa harap ng Lord. Lord, kami po yung pinili nyo para sa Jade Street. Tignan nyo po kami, Panginoon. Kami po yung mga anak na pinagtipon-tipon nyo, Lord, mula sa iba't ibang lugar patungo sa Jade Street. Tingnan nyo po kami, Panginoon. Kami po yung mga anak nyo mula sa iba't ibang lugar na iniligtas nyo sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan at lakas. Kami po yung pamilyang iniligtas nyo galing Kamuning, galing Santa Mesa, galing Commonwealth, galing Fairview, galing Payatas. Tingnan nyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Ang ito pong mga binanggit nito ni Nehemiah ay hindi po pagpapaalala sa Diyos na as if siya po ay nakakalimot. Ito po ay pagpapakita na matibay yung pananampalataya natin sa harap ng Panginoon. Lord, ako po yung anak ninyo. Tingnan niyo po ako. Do you think the Lord will move in pride? No, the Lord will move in humility. Kaya po tayo mga kapatid, ipakita natin sa Lord, Lord, kami po yung mga anak nyo. Tugunin nyo po yung panalangin namin. Sa talata 11, makikita natin doon na sa pagtatapos ng kanyang panalangin,
ay humingi po siya sa Diyos ng katagumpayan. Kaya po sinabi natin na tanawin natin sa Diyos sa pag-asa. Why? Because una't higit sa lahat, tayo po ay mga anak ng Diyos. Nagkamali tayo, yes. Nagkulang tayo, yes. Pero tayo po ay mga anak ng Diyos. Katulad po na sinabi sa John 1:12. Tayo po ay binigyan ng karapatan na tawagin siyang Ama. Kaya tayo man nagkamali, even Nehemiah, pinakita niya muli na, Lord, tingnan niyo po kami. At tulungan niyo po kami. Sabi dito, Panginoon, dinggin niyo po ang aking panalangin na inyong lingkod at ang dalangan ng iba pa ninyong mga lingkod na nasisiyang igalang kayo. Bigyan niyo po ako ngayon ng tagumpay sa paghiling ko sa hari. Di ba? Yun lang naman yung gagawin ni Nehemiah kaya siya nag-pray. Kasi magre-request siya ng leave dun kay Artaxerxes. Magre-request siya ng lowa. At tayo mga kapatid, bilang isa iglesia, if we want to really rebuild this church from the ruins, magpakumbaba po tayo sa harap ng ating Panginoon. At hingin po natin sa Kanya yung pabor na tayo po ay magtagumpay. Maaari may mga pagkukulang po tayo sa nakaraan mga kapatid, ngunit hindi maaring habang buhay tayo magluluksa sa pagkabigo. May pag-asa po sa ating Diyos mga kapatid. Amen? At mas malaki po ang pangako ng Diyos kaysa sa mga pagkukulang natin. Mas malaki po ang biyaya ng Panginoon kaysa sa mga pagkukulang natin. Kaya po mga kapatid, sa pagtatayo po nating muli sa iglesyang to, ay nawa hindi na po ito tungkol sa kaya nating gawin. Ngunit kilalanin naman natin ngayon kung anong kayang gawin ng Diyos sa atin. Amen? Sa ating po pagtatapos mga kapatid, pinakita po sa atin ni Nehemiah na ang unang hakbang po sa pagre-reestablish o sa pagre-reform ay hindi po sa pamamagitan ng mga espesyal na estratehiya. Hindi po sa pamamagitan ng mga espesyal na programa. Ito po ay magsisimula sa pamamagitan ng una, pagpapakumbaba, pag-amin sa kasalanan, at pananalangin. When was the last time that we as a church gathered para ipamanig sa Lord, Lord, patawarin niyo po kami. When was the last time na lumuhod tayo sa Panginoon dahil gusto nating humingi ng tawad sa Kanya? Lagi tayong lumuluhod sa church na ito because of what? Kasi last song na ng praise and worship, luluhod na kami. Ngunit kailan ba tayo bilang isang iglesia na lumuhod sa harapan ng Diyos para ipamanig sa Kanyang, Lord, nagkasala po kami, Panginoon. Nagkulang po kami. At ang nais po namin, Panginoon, ay mabago ang iglesyang to. O, di ba wala kayong maalala nangyaring ganon? E no, mga kapatid, gusto ko yung imbitahan as we close our prayer. Gusto ko po, pagbigyan niyo po sa pagkakataong ito, let us all kneel down to the Lord and show to Him our humility and repentance sa mga ginawa natin. Hindi na po ito tungkol sa kung anong man nangyari sa nakaraan, pero tungkol na po ito sa kung anong pagpapakumbaba ang pwede nating ipakita sa harap ng ating Panginoon. Amen? Are you willing to take the first challenge of reformation? Amen? Come on, let's all kneel down. Hindi ko po kayo tatayan tumayo. Hindi, sige, dito ko muna. Sama-sama tayo lumod sa harapan ng Diyos because we all need to pray. We all need to repent. At inimbitahan ko po si Pastora Baby para i-lead po tayo sa prayer in repentance and humility sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat. Panginoon, marami pong salamat, O Diyos, dahil tunay, O God, na hindi mo tinitignan, O God, yung mga kasalanan namin, Panginoon, kundi ang tinitignan mo, Panginoon, kung sino ka bilang Diyos para sa amin, O God. Kaya sa umagang ito, O Diyos, kami po ay magpapakumbaba. Kami po, O Diyos, ay sama-sama, O God, lalapit, dudulog sa iyo sa pananalangin, Panginoon, at ipapakita ang aming pagpapakumbaba sa pamamagitan ng aming pagluhod. Panginoon, alam po namin kami ay nagkasala. Panginoon, alam po namin, O Diyos, ang aming mga
pagkukulang, Panginoon. We acknowledge, O God, yung mga reasoning namin na busy ako, na dami naming sinasabi, ang dami naming mga dahilan upang hindi kami fully na makapaglingkod sa iyo. Ngunit ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat. Alam mo na ang mga bagay na yon ay pawang reasoning lamang para hindi nga po kami, Lord God, maibigay ang mga oras namin, Panginoon, dahil sa mga kanya-kanyang kadahilanan. Ngunit sa oras na ito, alam namin, Panginoon, Ikaw ang Diyos na nakababatid ng lahat ng bagay. Even, O God, yung pinaka-deepest secret namin ay alam mo. Kaya, O Lord, sa umagang ito kami po ay lumalapit, dumudulog sa iyo. Lord, siyasatin niyo ang aming puso. Siyasatin niyo yung mga kasalanang pilit naming itinatago, pilit naming ginagawang dahilan sa aming tapat na paglilingkod sa iyo. At sa iyo pong pagsisiyasat, O God, hayaan mo, O Diyos, na ito po ay i-reveal mo sa amin. Kasi at times, O God, in denial kami. In denial kami sa mga bagay, O God, na ginagawa namin. Ngunit, O Diyos, kayo po, O God, ay amin, O God, inaanyayahan, Panginoon. Kami po ay, Lord, we are requesting, Panginoon, sa iyo na ipakita nyo sa amin. Ipakita nyo sa amin, Lord. I-reveal nyo sa amin, O Diyos, ang mga kasalanang ito na ginagamit din po, O Diyos, ng kaaway upang kami ay hindi makapaglingkod, Panginoon, ng the best that we can, O God. And as you reveal, O God, as you reveal, Jesus, hayaan nyo rin po, O God, ng aming mga puso, O Diyos, sa umagang ito ay tunay na dumuon ang pagpapakumbaba. Dumuon, O Diyos, yung acknowledging, Panginoon din, O Diyos, sa aming mga pagkukulang, sa aming complacency, O God, sa mga bagay, Panginoon, O Diyos. And as we acknowledge, O God, truly, Lord Jesus, hallelujah, na ang paghingi ng tawad, Panginoon, ay hindi lamang sa pamamagitan, O Diyos, ng aming mga labi, kundi, O God, higit sa lahat, sa pamamagitan, O Diyos, ng aming puso, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na ang pusong ito ay tunay na dalisayin mo, O God, upang, Panginoon, truly, God, makapag-reform kami, Panginoon, mabago, ma-establish, O God, ang una, Panginoon, O Diyos, na aming tinanguan bilang isang mananampalataya, ang maglingkod sa iyo, Panginoon, ang sumunod sa iyo, Panginoon, ang maging, Lord God, living witness, Panginoon, O Diyos, ng iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. At naniniwala kami, O Diyos, sa gagawin namin ito, O God. Lord, magpapasimula ang totoong pagbabago una sa lahat sa aming mga buhay. At Lord, susunod, alam po namin, O Diyos, ang tunay na pagbabago sa iglesyang ito. Lord, alam po namin, Panginoon, O Diyos, sabi mo nga sa iyong salita, Lord, napakalapad, napakalaki, Panginoon, napakalalim ng iyong biyaya, Panginoon. Ngunit kaakibat, O Diyos, ng mga biyayang ito ay may mga kondisyon kailangan naming masunod. At sa umagang ito, let that condition, Panginoon, O Diyos, will truly, Father God, makasusunod kami, not out of a Lord responsibility, not out of Lord dun sa mga biyaya naming titingnan, kundi O Diyos, gagawin namin ito sapagkat mahal ka namin, Panginoon, sapagkat mahal ka namin, O Diyos, at naniniwala po kami, O Diyos, sa aming pagmamahal, makikita mo, Panginoon, O Diyos, magagalak ka, O God, at mapagpapala ka, Panginoon, sa makikita mo sa aming mga puso, at doon, O Lord, bubukal, Panginoon, ang tunay na pagpapalang mula sa iyo, O Diyos. Marami pong salamat at ang aming panalangin sa umagang ito, hindi lamang po ito na maikahon, O Diyos, sa church na ito, O God. Maging, O Diyos, sa aming paglabas ay tunay, O Diyos, na makikita mo ang pagbabago sa bawat isa sa amin. Dahil, O Diyos, mas marami ang oras namin sa labas kesa na nandito kami sa iglesyang ito. Kaya, Lord, ang aming panalangin, Lord, sa aming paglabas hanggang sa muli naming pagdako dito, O Diyos, ang pagbabago ay tunay na daladala ng bawat isa sa amin.
Marami pong salamat at muli po naming inaanyayahan, O Diyos, ang iyong Santong Espiritu na sumaamin, O God, upang samahan kami, Panginoon, sa aming recommitment, Panginoon, ng aming mga buhay, ng aming mga gagawin, ng aming paglilingkod sa iyo, O Diyos. Hindi po namin ito magagawa nang wala ka, Santong Espiritu, sa aming mga buhay. Kaya muli, O Lord, muli, Santong Espiritu, selyuhan nyo ang mga pangakong ito mula sa aming puso, O God, upang ito ay manatili, Panginoon, hanggang sa makita mo ang tunay na pagbabago at hanggang sa kami po ay humarap sa iyo, Panginoon, O Lord, na ay meron pong kagalakan at pagmamalaki, Panginoon, na kami po ay tunay na nakasunod sa pamantayan mo, nakasunod, O Diyos, sa nais mo sa bawat isa sa amin at sa iglesyang ito. Salamat po, Diyos, at ang lahat ng ito ay aming iniiwan ng may pasasalamat, Panginoon, at pagdakila tanging sa pangalan mo lamang. Sa pangalan ni Jesus, ito po yung aming samot panalangin. Yan, salamat po. Palakpakan po natin Panginoon. Hallelujah. Palakpakan naman po natin Diyos. Ay, kasi busy kayo sa pagtayo. Sorry naman. O, diba? Ang sarap manalangin sa Lord ng, as a church, we learn how to kneel down and humble ourselves. And to take confidence sa pangako ng Diyos na He will hear us from heaven and heal our land. Amen? Palakpakan po natin Panginoon. Salamat po sa atin lahat. To God be the glory.